Makalipas ang isang taon at matapos ang malawakang pagbaha sa ilang bahagi ng Luzon kasama ng Metro Manila dahil sa habagat at superbagyong Karina, nasundan ang pagdinig ng Senate Committee on Public Works and Highways sa Senado. Umpisa pa lamang batid na ang pakay ng mga senador. Hanapan ng resibo ang mga kinauukulang ahensya ng mga nagawa nilang flood control programs at kung napakinabangan ang mga ito. So maliban sa paniningil sa commitments ninyo in the last hearing, mamaya we will ask you to share kung ano yung naging commitments ninyo sa ating mahal na Pangulo. Ano ba ang ipinangako nyo sa kanya? Ang dapat malaman ngayon, ano ba talaga ang solusyon sa pagbabaha? Nang masulit naman ang bilyong-bilyon nating ginagastos sa flood control. Kung walang kumpletong master plan, kasi sisimulan pa lang yung feasibility studies, ang katutak ng feasibility study ang nakalaan diyan sa 2025 NEP. Abay, ano yung guidelines o parameters in approving flood control projects? Kasi, bakit? Tulad nga ng sinabi ng chairman ko, yung ilan sa NCR, kumpleto, yung iba, sira, hindi nare-repair. Yung sa labas ng NCR, ni walang pumping station. Paano ba ito binibigay? Nagtataka kami sa bilyon-bilyon na linalagay ng ating Kongreso at Senado, hindi naman kami nagkulang sa paglalagay ng budget dyan. Ang tinatanong ko, saan napunta yung pera? Anong nangyari sa lagpas trilyong pisong flood control projects ng DPWH, MMDA, kasama na ang DILG, DSUD, DNR, LLDA at mga lokal na pamahalaan? It is painfully evident that these measures have failed to produce the necessary improvements to safeguard our communities. And it is deeply concerning that despite the significant funds allocated to DPWH and MMDA, our flood management systems remain inadequate. Ang gusto natin malaman ngayon, hindi tayo magsisisihan, pero kung ano, moving forward, ano ba talaga ang mga solusyon na dapat natin tignan. Dahil ng isang taon, pinag-usapan naman natin na ito sa committee ito. Ngayon, andito na naman po tayo, talking about the same problems. Ang tinutukoy nila ay 1.4 billion pesos kada araw na inilaan para sa flood control projects and programs. Si Senator Joel Villanueva, diritsahang siningil si Public Works Secretary Manuel Bonoan sa ipinangako nito noong 2023 hearing ukol sa mga gagawing mga pag-aaral para sa flood control master plan at nabanggit niya ang reclamation project sa Manila Bay. Yung reclamation, I have nothing against reclamation pero wala pa ho akong nakitang reclamation na effective eh. Siguro, I just need to be convinced na tama itong direksyon na ito. Dahil if you look at here in the Senate, kami ho sa Senado, meron po kaming group chat eh. For the first time, naranasan ng Senado na halos hanggang baywang yung baha dito ho sa labas namin. And lahat ho kami nagtataka kasi parang first time ito, ang laki, ang taas ng tubig. And then you look at outside the Senate, wala na yung Manila Bay, Manila Sands na. Hindi po katanggap-tanggap itong mga nangyayari. Lalo na, masakit po pag ang sasabihin sa ating rason ay malakas kasi ang ulan. Marami kasi yung ulan. Meron po kasing basura. High tide po. Inamin ni Bonoan na wala pa talagang National Flood Control Master Plan. To some extent, that's correct, Madam Senator. But what I'm saying is actually there has been master plans before that were carried out. And now I understand, and I've seen the record in the department, that is now being updated. They are just being updated at this point. Pero yung ibang master plan dyan, panahon pa ng ama ko, alam po natin na as early as 1972, nagkaroon na ng Metro Manila Flood Control. At alam din natin na merong Environment Code, merong Building Code, may Clean Water Act, may kung ano-ano, pati yung mandamos ng Korte Suprema, na nagsasabi, i-align lahat yan. Pero wala naman tayong napala, kundi yung Dolomite Beach, hindi po ba? Inamin naman ni DENR Secretary Maria Antonina Loizaga na may naging epekto sa kalikasan ng reclamation project sa Manila Bay at anya sa kasalukuyan ay nagpapatuloy ang ginagawang pag-aaral sa epekto ng mga proyekto sa kalikasan.
our cumulative impact assessment that is currently still under ongoing. There has Ongoing been po yun, no? ongoing. Do we have a timeline lang, ma'am? Yes, As to we when? believe by September we will be able to complete This even year. the visualization, Thank you. including the visualization, the 3D visualization. Any change geometrically, physically, in terms of infrastructure that is introduced will change the way the bay behaves. Secondly, reclamation projects will slow down the flow of water. And the change actually, so far in our model runs, has been for the negative. And thirdly, our water quality will also begin to change. Nabanggit naman ng kalihim na may nasimulan ng hakbang ang mga kumpanya para maibsan ang epekto sa kalikasan. And the proponent, LGUs, in order to address what could be the impacts of the proposed projects. So I just wanted to actually share with the committee that in the case of the project of the SM Group, where previously there was The project of the SM Group, SM Group. Okay. where previously there was no gap between the seawall and the island. On the basis of the recommendation, they are now implementing a channel between the seawall and the island And the island. of about 400 plus meters. Yeah, kasi pag wala, talaga magkakos ng flooding yan. Yes, Mr. Chair. Samantala sa 400 tonelada ng basura na nahahakot matapos ang pananalasa ng bagyo, sinabi ng MMDA na hindi na ito kinakaya ng mga antigong drainage system. Napakatagal na po, antiquated na at maliliit yung atin pong drainage system dito sa Metro Manila. In fact, if I... Kanino dapat isisi yun? Ba't maliliit ang drainage system? Well, ito po kasi 1972 pa, no po? 72 pa. Yung pong so drainage hindi nyo pa master plan. na-upgrade itong mga... bakit hindi natin i-upgrade? Para hindi Well, na tayo... yan nga po yung aming proposal. Pinag-uusapan po namin yan ng DPWH. Yung formulation po ng 50-year drainage master plan for Metro Manila. Ito po yung titingin, pati po yung epekto ng climate change, kung gaano karaming ulan ang dating sa Metro Manila 50 years from now. Mag-integrate ng lahat po ng drainage system sa Metro Manila, yung laki, lalim, kung saan dapat dumaan para po yung natural flow, palabas ng ating mga ilog at dagat. At ganoon din po yung papunta po sa pumping stations natin. Sinigundahan ni Ercito ang issue sa walang pakundangan na pagtatapon ng iba't ibang basura na bumabara sa mga daluyan dapat ng tubig, kaya't hindi din dapat na isisi ang lahat sa mga kinauukulang ahensya. Totoo po yung basura. Mukhang problema din talaga yan. Because when I was mayor, isang experience na baka pwede nating remind sa mga LGUs na ano rin yun, dapat yung constant na education, information sa ating sa kanilang mga constituents. Kasi alam niyo may isang sa yung isang junction do sa amin, yung Manalo intersection, major intersection. Nung pinabuksan namin, Mr. Chair, hindi lang basura, pati mga paano yung kama, katre, pong. Gano'n na. So, talagang hindi natin pwedeng isisi lahat sa DPWH, sa mga ehensya, kasi talagang minsan... May pananagutan din ng tao. May pananagutan din eh. So, siguro, Chairman Artes, siguro it's a challenge, but I hope you can remind Metro Manila mayors to also inform and educate their constituents. Ibinahagi ni Bunuan na ang World Bank ay naghanda na ng 50-year flood control program at kasama dito ang plano na pagpapatayo ng Marikina Dam para makontrol ang tubig na nagmumula sa Sierra Madre na dumadaloy naman sa Marikina River. Ang plano, sabi ni Bunuan, ay nabuo noon pang termino ng yumaong Pangulong Ferdinand Marcos Sr. o may 5 dekada nang nakabinbin. As directed by the President, that kung po pwede, doon pa lang sa watershed, pigilan na natin yung flooding. Part of the overall master plan, yung Pasig Marikina River Basin Master Plan, Mr. Chair,
one of the major components po sa master plan was actually to construct yung pamatagal na yan. Itong matagal na nandun, yung Marikina Dam. Marikina Dam. Marikina Dam. Itong proposal na ito, ay yung sinasabi nga ni Senator Marcos, ito kasama pa dun sa original master plan nung panahon pa nung late President Marcos. Sinuspindi na lamang muli ang pagdinig hanggang sa mailalatag na ng mga ahensya ang National Flood Control Master Plan na ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Jan Escocio, Radyo Inquirer Online, bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.